Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, Pasig River Esplanade naman ang pinuntahan namin. Dito kami nag-start sa may area ng Arroceras Park. From Arroceras Park, etong Quezon Bridge ang unang-una nyong madadaanan. The Pasig River Esplanade, officially called the Pasig Bigyang Buhay Muli Project, is a riverside esplanade located in Manila. It is planned to be 25 kilometers long, traversing the cities of Manila, Mandaluyong, Makati, Pasig, and Taguig, following the whole stretch of the Pasig River. Hopefully matapos siya, at siguro pagka natapos to, napakagandang project talaga. Tinadayo na rin tong lugar na to since nga libre siya at napakagandang maglakad dito sa area na to. I suggest kung gusto nyong bumisita rin dito ay yung pa-sunset na, habang dumidilim kasi is unti-unting makikita nyo yung mga lights na nakasindi rito, napakaganda. Syempre hindi rin mainit kapag pa-sunset na. As of now, 4 na phase na yung nagagawa dito sa Esplanade. Ito naman yung LRT Line 1 at napakaganda kapag dumadaan yung mga train, ang lakas maka-ibang bansa. If mas gusto niya ng tahimik, dito sa area na to yung less yung tao at makakapagpahinga talaga kayo rito. Surprisingly, na walang amoy yung Pasig River, hindi naman siya mabaho. Ito naman yung MacArthur Bridge. Mahaba-haba rin itong area na to, kaya kung maglalakad kayo, parang exercise na din. Ito na yung area na malapit doon sa may post office. Ito yung phase 4 at ang sakop nito ay mula dito sa may post office hanggang dun sa may area ng Arroceras Park. Dati may mga iilang nagtitinda rin ng pagkain dito malapit dyan sa may post office. Ngayon, isang area na lang yung kainan. Ito yung post office na nasunog. Up to now, hindi pa rin siya bukas and still under renovation pa rin. Ito yung mga fountain dito sa may area ng post office, at nung dumaan kami medyo maliwanag pa. Babalikan namin niya mamaya pag gabi na kasi mas maganda siya kapag bukas at yung ilaw niya.
Very chill yung vibe dito sa part na to. Ito yung area na unang-unang binuksan sa public. Ito yung lugar kung saan merong daan from post office. Diyan banda sa may baba, maraming nagtitinda rin ng pagkain dyan. Ito naman yung Jones Bridge. Meron pa ring fountain dito sa area na to. Ito yung area ng Phase 1A and Phase 1B from Manila Post Office to Jones Bridge. Maganda rin tong Jones Bridge kapag gabi. Maganda yung mga ilaw niya. After yung dumaan dun sa may ilalim ng Jones Bridge ay mapapansin nyo na mas marami ng tao dito sa area na to. May mga ilang foreigner din akong nakitang namamasyal dito. Dito naman yung area ng Phase 1C to Phase 2 from Jones Bridge to Plaza Mexico. Dito sa lugar na to ay mas marami talagang tao since marami yung mga kainan na makikita nyo rito. Dito nyo na makikita yung mga iba't ibang business establishment na meron dito. Meron din palang maliit na fountain dito sa area na to. Meron din akong nakitang love lock area dito. Dito naman ay makikita nyo yung restroom.
Ito na yung mga bagong food stall na nilagay nila rito. Ito naman ang Binondo Intramuros Bridge. Merong parang maliit na park dito sa area na to. From Plaza Mexico hanggang doon sa area ng Fort Santiago, yung mga guard dito ay nakasuot sila ng makalumang kasuotan ng gwardiya noong unang panahon. Since mas maraming tao dito, kaya mas marami kayong makikitang guard dito, kaya naman safe dito. Mula dito sa area na to hanggang doon sa may Fort Santiago, ito na yung phase 3. Mula dito, mas marami na kayong makikitang food stall. Since weekend kami nagpunta rito, kaya naman napakaraming tao, and meron din kaming mga ilang street performer na nakita rito. Umabot man ako'y sa langit pa, at kung hindi ka makita. Noong January 18 lang ito na binuksan from the public kasi nga pinalitan yung mga food stalls, and para sa akin, mas maganda siyang tingnan, mas decent. Dito marami talaga kayong iba't ibang klaseng pagkain na pagpipilian. Mahaba-haba talaga tong mga food stalls na to, mula dun sa may Binondo Intramuros Bridge hanggang dun sa may Fort Santiago. Marami talaga kayong pagpipilian dito. Merong mahal, merong mura, meron ding pangmaramihan. Depende na lang sa budget nyo. Ang napansin ko lang, ang daming tao pero walang sapat na tables and chairs na pwede nyong maupuan kung gusto nyong kumain. So yung mga taong kumakain, nahihirapan sila kung saan sila pwedeng kumain. Hindi ko lang sure kasi nga weekend at maraming tao kaya nila tinanggal yung tables and chairs, pero nung nakita ko yung inauguration ng mga food stall, ang daming tables and chairs na nakalagay dito sa area na dinadaanan ko. Napansin ko rin na kahit na walang mga tables and chairs ay malinis naman yung area. Mula dito sa area na to ay non-food na yung mga binibenta rito. Iba't ibang mga handicraft, flowers, souvenirs, accessories, yung mga mabibili nyo rito. Ito na yung pinakamalapit na sa may dulo ng Esplanade. Ito yung area ng Fort Santiago. If ever manggagaling kayo dito at papasok kayo nitong Fort Santiago, ay magbabayad din kayo ng entrance fee.
Madilim na nung nakarating kami dyan, kaya naman napakaganda tingnan ng mga ilaw. Ang ganda tingnan ng mga ilaw sa gabi dito sa may area ng Plaza Mexico. Pati itong Binondo Intramuros Bridge sa gabi ang ganda-ganda rin. Eting itsura ng Jones Bridge sa gabi. Ito na yung itsura ng mga fountain sa gabi na kanina dinaanan namin, hindi pa siya bukas. Ang ganda rin ng mga ilaw ng mga building sa tapat. Ito naman yung isa pang fountain. Mas gusto ko talaga dito sa area na to kasi nga tahimik siya, mas konti yung tao. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.